Lalagyan natin siya ng hatch o halimbawa itong tigular roof na ito, no? Hinatch lang yan. At saka itong paggawa ng gutter mga boss, no? Kung titingnan nyo kung may gutter na siya, mas presentable, no? Yung bubong natin. Compare, no? Dito sa fascia board lang tapos wala siyang hatch, mas maganda siyang tingnan, no? Ngayon ang tanong, paano gawin yung hatch na ito at saka itong gutter? Sa totoo lang, kung na-review nyo yung mga previous video natin mga boss, kaya nyong gawin ito, no? So, ngayon step by step nating pag-uusapan itong importanteng pag-hatch ng bubong na ito, no? At saka itong paggawa ng gutter. Unahin natin mga boss dito sa paggawa ng gutter, no? Ang una nating gagawin mga boss, no, kung meron na tayong mga front elevation, left side elevation, no? Kukunin natin itong shape ng gutter dito sa mga elevation. Halimbawa dito sa left side elevation, ikakopy natin yan. Kasi yan yung magiging guide natin para magawa yung gutter dito. Uunahin na muna natin yung gutter bago natin i-hatch yung bubong, no? Ngayon ang gagawin natin, itong gutter shape na ito, i-rotate natin ito patayo, no? So kung naaalala nyo yung rotate 3D natin ng mga previous video natin, magagawa nating i-rotate ito, no? Siyempre tatayo natin, ang command dyan is rotate 3D. Ito, no? O sa mga hindi pa nagre-review, paki-review lang yun mga boss. Tapos gamitin natin itong 2 points option, no? Tapos ang first point natin dito, tapos i-ortho on lang natin, no? Tapos straight natin papunta ron, saka natin i-type yung 90 degrees. Kasi 90 degrees natin itatayo yan, no? Ngayon, para ma-align siya rito, i-rotate na lang natin ito. Ang command is rotate na lang, hindi na rotate 3D. Ganyanin na lang natin. Ito yon, no? Ngayon, i-orbit natin ito. Iikot natin ganon. I-align natin doon. Dito. I-move natin yan. Hawakan natin dito. Ilagay natin ngayon dito. Sa portion ng fascia board na ito. Ayan, na. Ilalagay natin dito mga boss. Ayun na siya, na. Baguhin natin yung color para madali nating makita. Gawin nating red. So, ito yung mga boss, ha. Ito. Kaya lang ito mga boss, yung nakikita natin ito, no, na gutter is shape pa lang yan, no. Kung naalala nyo yung i-extrude natin yan mga boss, no. Gagamitin natin yung extrude path. Patatakbuhin natin dito sa kahabaan ng fascia board na ito hanggang dun, no? Parang kagaya nito, tatakbo siya hanggang dun, no? Para itong shape na ito magmukha siyang gutter. Ngayon, paano natin gagawin yan mga boss? Kailangan gumawa tayo ng path dito. So, yung magiging shape ng gutter natin, no? Yung kahabaan ng gutter natin. So, ang gagamitin natin command mga boss, no? Kung naalala nyo yung previous video natin, gumamit tayo ng command na 3D poly. Yan ang gagamitin natin, no? Dito tayo magsisimula. 3D poly. Sa midpoint nito, siguraduhin natin na tumatama siya dito. I-orbit natin. Kung pwede, ganyanin natin, no, para sigurado. Minsan kasi tumatama yan sa ibang lugar, no? O, eto, nakikita na natin, no? Ayun, no? Tapos, orbit natin. Ayun. Tapos, dito. Ganyan ang importance ng orbit, mga boss, ha? Ayun, no? Naiikot natin yung view ng perspective natin, no? Tapos gamitin nyo yung zoom, pwede namang gamitin yan. Yung sa roller, no? Yung pag zoom in, zoom out natin sa roller. So, ganito mga boss, nakikita na natin ito, tama na yan, no? Ito yung path, no? Yung tatakbuhan ng shape natin. Ito. So, ngayon pwede na natin i-perform mga boss yung extrude path, no? So, meron na tayong shape and then meron na tayong path. Pwede na natin gawin yung gutter niyan, no?
So, ang command is extrude path. Ngayon, kung ano yung color na nakikita natin dito, yun yung color ng gutter, no? Lagay ko lang sa red, no? Para red na rin, nakagaya nun. Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, pwede na nating i-extrude, no? So, para siguradong ma-select nating mabuti itong mga path at saka itong shape, punta tayo sa view. Ang gawin natin, punta tayo sa visual style, wireframe tayo. Ayan, na? Kasi minsan, akala natin, kiniklik natin ito, ang naklik pala ito, no? Pag nasa realistic tayo. So, ang gawin natin, i-type na natin yung EXT or extrude. Tapos, select ito. Tapos, enter. Ito, yung path, no? Click lang natin yung path. Ang path natin, itong dilaw na ito, yung 3D poly. Ayan na mga boss, tumakbo na, paikot. No? Ngayon ang gagawin natin, i-realistic na naman natin yung view para makita natin ng maayos. Punta tayo sa view, visual styles. Ito yung realistic. Ito na yung gutter natin mga boss. Ayan yung istorya kung paano ginawa itong gutter. No? So, ang ginawa natin, summary lang, kinuha natin yung shape dun sa mga elevations. No? Tapos, no-rotate 3D natin, inalign natin dito. Tapos, ang ginawa natin, gumawa tayo ng 3D polyline para umikot siya ron. Tapos, in-extrude path natin, no? Extrude path, kinuha yung shape, tapos kinuha yung path. So, umikot siya rito, no? Ang susunod na gagawin natin mga boss, no? Ito ng paglagay nitong parang tigula roof na ito, no? Itong hatch na ito, no? Kaya lang mga boss pala, no, kung bago pa lang pala kayo, no, sa maliit pa lang nating channel, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka yung notification bell, no, para every time na may bago po tayong video, ma-notify po kayo. Okay, umpisahan na natin mga boss itong pag-hatch. Ang una nating gagawin mga boss, no, dun sa pag-hatch nitong bubong natin, gamitin natin yung UCS mga boss, no? Kailangan i-align muna natin yung UCS icon natin dito sa i-hatch natin. Halimbawa, mag-umpisa tayo rito dito sa nakikita natin ito, no? Kung naalala nyo yung UCS mga boss na ginagamit ko noon nung paggawa nito, ganito rin ang gagawin natin dito, no? Ita-type lang natin yung UCS o yung Users Coordinate System, no? Okay, click na natin yon. Tapos ang gagawin natin mga boss, no, ilo-locate natin yung origin. Ito yung origin. Tapos yung X at saka yung Y, no? Parang review lang ito nung ginawa natin ito. Ayun, no? So ibig sabihin, naka-align na dito yung UCS icon natin, no? O saka tayo mag-hatch mga boss, no? I-type lang natin yung H for hatch. Tapos ito yon, gamitin na lang natin ito. Kung gusto nyong tumingin sa iba, click nyo lang ito, makikita nyo yung iba, no? So, ito yung gagamitin natin. Tapos, i-assign natin yung scale, kung anong scale, no? So, ito na lang yung gagamitin natin, yung 0.03. O, tapos, i-click na lang natin yung i-hatch natin, no? So, kung nakikita nyo, ito na mga boss, oh. Tapos, enter na lang natin. So, ito na yon. Kaya lang, ang na-hatch natin, ito pa lang, no? So, ang susunod na gagawin natin, ito namang sa harap at saka itong sa side na ito, no? Ang gagawin natin, ganituhin na lang natin, no? Pupunta tayo sa view, tapos pindutin natin yung visual styles, wireframe tayo. So, ganyan ang gawin natin mga boss para hindi tayo malito. Minsan kasi sa pag-pick nito, yung mga endpoint nito, nahihirapan tayong i-pick ito. So, ang gawin natin, mag-UCS ulit tayo, no? Siguraduhin nating napipick. At sa totoo lang, medyo may kahirapan mag-hatch netong bubong, no? So, UCS. Ang origin, ito. Sipatin nating mabuti mga boss, ha? Minsan iba yung napipick, no? Minsan nag-click tayo rito, ang tinamaan pala banda rito, no? So, i-orbit natin. Yan ang gamit ng orbit, no? So, ito yung x-axis. Tapos yung y-axis naman, siguraduhin natin na ito, no? Ito. Ayun, no? So, ngayon subukan nating i-hatch mga boss. Kung makukuha na natin, H for hatch. Click tayo rito. So, pag na-hatch yan mga boss, ibig sabihin, tumama na. So, pag ito yon, click pa natin itong isa. Then, enter.
So, ibig sabihin, tumama na mga boss, no? Ayun, napaka-crucial nitong pag-pick nitong UCS na ito mga boss, no? Yung origin, X and Y. Kasi pag hindi na-align dito sa area na ito mga boss, ay hindi ma-hatch, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, no? Ito ng kabilang side na ito, no? Ang gagawin natin, syempre, i-orbit natin. Dito tayo, no? So, i-orbit natin para masipat natin itong portion na ito mga boss. Kasi ito yung origin. And then, ito yung X. Ito naman yung Y, no? So, sipatin natin. Punta na tayo dito sa type natin yung UCS. Tapos, ito yung origin. Ito yung X. Ito naman yung Y. Ayun, na? So, pwede na tayo mag-hatch mga boss, ha? H4 hatch. Then, pick natin ito. Tingnan natin kung i-hatch niya. Ayun, hinatch niya mga boss. Ibig sabihin, tama, no? Enter. So, ngayon, tingnan natin, i-realistic natin, view, tapos visual styles, realistic. So, nakuha mga boss, no? Na-hatch natin. Ang susunod na i-hatch natin ngayon mga boss, ito naman, no? Since tapos na tayo rito, ito naman yung i-hatch natin. Ngayon, ang gawin natin mga boss, kung naka-layer naman na itong mga wall, no? Pwede nating i-off para makikita lang natin ito, no? So, click natin ito, i-off natin yung ibang mga layer. Ayun, no? Para hindi sagabal, no? Minsan kasi sagabal. Na-discuss ko naman yung layering mga boss, no? Paano yung pag-on and off. Ngayon, sa mga hindi pa marunong mag-layer mga boss, panoorin nyo lang yung mga previous video natin sa layering at matututunan nyo, no? Ngayon, para ma-hatch natin ito, same procedure, UCS ulit tayo mga boss. Tapos sa origin, kunin natin ito. Yung siguraduhin natin na naka-endpoint ito mga boss, no? Ngayon, para kung hindi kayo sigurado, punta na lang tayo dito sa Visual Styles, kunin natin yung wireframe, no? Type ulit natin yung UCS, enter, tapos click natin ito, endpoint, tapos kunin natin dito. Parang mas maganda kung naka-wireframe mga boss, no, na sisipat nating mabuti. Ito yung x-axis, ito naman yung y-axis. Ayun, no? So, ang gagawin natin, pwede na nating i-hatch mga boss, hatch, tapos click tayo, ito na. So, na-hatch ng maayos, no? So, ibig sabihin, pag naka-wireframe, mas madali siyang i-hatch, no? So, ang susunod na i-hatch natin mga boss, ito na. Kaya lang, i-orbit natin, no? So, punta tayo rito para masipat nating mabuti. Siguro, unahin na natin itong portion na ito mga boss, no? Ito, no? Ang gawin natin, UCS uli. Ito yung origin. Tapos, punta tayo dito sa X. Punta tayo dun sa Y, no? Pwedeng ito or pwede rin ito mga boss, ha? Ayun, no? O, pwede na tayo mag-hatch. O, click natin ito. O, ito na yan, no? O, ito naman. Susunod na ito. So, punta tayo ulit dito sa UCS. Tapos, origin ito. Ito yung X. Siguraduhin nyo mga boss, ito kasi baka minsan napipindot nyo yung hatch doon, no? Mali yung pag-pick natin, no? At dito naman, siguraduhin natin, i-zoom natin, no? Ito yung Y, no? O, ngayon, once na nagawa na, hatch tayo. O, pick tayo. O, yun, enter. So, ayun, na-hatch na mga boss, no? Ngayon, itong UCS icon natin na ito mga boss, ibalik natin sa world, no? UCS, enter, o, click natin yung world. Ito, no? Ayun, back to default, no? Back to normal. Ngayon, para makita natin yung iba, pwede na natin i-on yung layer, no? Ayun. So, tapos click natin yung view, visual styles, punta tayo dun sa realistic naman, no? So, ayun mga boss, na-hatch na, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin at nakatulong sa inyo, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like, no, at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.